Masayang araw mga kamam, si ma'am, day 15 of 30, sadyang napakabilis ng araw. So, God is faithful sa ating lahat, even we remain faithless to Him. So, dito nagpa-practice na si Sir Mike ng kanyang gagawin pag uwi ng Manila. Si Sir Albi nagpa-massage dahil masakit yung kanyang arm sa puntang dibdib katatawa. At si Ma'am Amy, ang hobby niya magwalis. Naglaga lang kami ng saging ng itlog at ininit yung ulam. So this is our last night dito po sa tahanan ni Uncle Raul at ni Auntie Pebby. Maraming salamat po. Marami kaming babauning memories sa aming pag-uwi sa Manila. Yung tawanan, kwentuhan ng bawat buhay namin, kung paano kami napunta sa teaching profession. So ito, maaga kaming gumising nang lahat ay nag-almusal na dahil sa pier dapat 8 AM nandito na kami. So yan, yung service namin na jeep, yun pa rin, hinatid kami dito. This is 7 AM in the morning. So 4 o'clock gising na kami, nag-prepare ng babaunin. Sa barko, doon na kami magla-lunch, nagbaon kami ng rice. At ito pala yung waiting area ng barko na aming sasakyan. So naghanap lang kami ng mapupwestuhan kahit na mainit, hanggang sa tinawag na nga po kami para sumakay sa barko. So may halong lungkot dahil gusto pa sana naming magstay, kaya lang baka pagbalik ni Sir Alvin at ni Sir Nicky wala na daw silang work kasi 1 week lamang or 5 days lamang yung kanilang leave. Kaya thankful tayo mga kamam si ma'am dahil meron tayong 30 days na vacation na hindi kailangang interrupt. Pero syempre tayo naman kapag tinawagan at pwedeng maipakisuyo, nandito lamang tayo para tumugon doon. So yan, nandiyan na kami sa barko. Ang napwestuhan namin, ang tawag daw dyan ay recliner. Pero actually, mas gusto ko sa pwesto namin ngayon kahit walang bed, naka-recline, malamig. Actually, malamig dito sa pwesto namin. Yung iba naming kasama, doon sila sa may bed kasi meron silang mga kids. Pero nakakasuffocate po kasi parang kulob na kulob, maraming tao at hindi ganun kalamig kasi nga nahaharangan, nabablock yung lamig ng mga bed. So yan, kumakain lamang kami dyan, walang tigil na kain, ikot-ikot habang naghihintay. At this day nga pala ay birthday ni Ate Avi. So happy birthday Avi, declaring God's favor to your journey, to your endeavor in God's grace. So malamig talaga dito. Biglang dumaong ang aming sinasakyang barko sa Romblon. So, pumunta na kami dito bago pa lamang kami pumunta ng Sibuyan para tingnan kung ano yung aming bibili na pasalubong, saan kami bibili. Actually, nag-canvas na kami. Kaya alam na namin yung pupuntahan namin pagbaba namin dito. Pero ang nakakatawa, talagang nagmadali kami kasi pag tunog ng barko, sabi 30 minutes lang, may iwan kami. So, yung mga bibili namin, di na namin nabili, nagtakbuhan kami at walang humpay na tawanan ang nangyari sa amin. So hindi na kami bumaba kasi natakot kami na maiwan ng barko. So yan yung mga last pictures namin sa tahanan nila Uncle Raul at ni Auntie Pebby. Maraming salamat po ulit sa inyo. May the Lord bless you abundantly with your family and with your business dahil napaka-humble po ninyo at salamat sa pag-o-offer po ninyo ng inyong tahanan. So yan, inintay namin dyan yung jeep. Nayos namin yung mga babaunin namin. Siyempre meron kaming mga kasamang kids. Daddy Christopher, tulala pa dyan. Si Mami Amy. Yan, nag-aayos kami ng aming kakainin. Ang breakfast namin dyan ay syempre ang pansit canton. So Sir Mike, feel niya yung paghuhugas dahil yan daw yung gagawin niya sa bahay pag uwi niya dahil tapos na ang kanyang maliligayang araw. So again, happy birthday Ate Avi. Alam ko nag-enjoy ka sa ating vacation. So hindi kami aalis dito nang walang photo of, walang picture sa aming naging tahanan for 5 days. Thank you Sibuyan Romblon. Thank you Ma'am Joanne for accommodating us. Thank you and God bless. Thank you for watching.